Panginoon, at salamat na meron ho tayong basihan ng ating pananampalataya. And this church stands on sola scriptura, that means scripture alone, ang tanging basihan ng ating pamumuhay, pananampalataya. Ito lamang ang may kapangyarihang magtali ng konsensya ng mga mananampalataya. So, purihin ang Diyos sa salita niya, at ang salita niya rin ang basihan ng ating pag-aaral patungkol sa 10 utos. And hopefully, as we have said sa bandang simula, isa ho sa mga goal ko ho sa ating pag-aaral personally and for us as a church ay maging katulad tayo ng mga awit na nagsabing, "Oh, how I love thy law." May mga pagkakataon na habang nakikilala natin ng isang tao, mas natututunan natin siyang mahalin. Minsan doon nabubuo ang pag-ibig habang lalong nakikilala. And hopefully as we see and understand ang mga kautusan ng Diyos, ay makita natin na hindi ito nandyan para patayin yung ating kagalakan. Minsan yun ang tingin natin sa Ten Commandments, it's a joy killer. No, actually, it is for our joy. It is for our good. It is for our benefit. So tayo ho muna ay dumako sa pananalangin bago tayo magpatuloy. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri ka, pinapasalamatan ka, O Diyos, as we have sang for the Bible, for the scriptures na binigay mo sa amin, basihan ng aming pananampalataya. Sa pamamagitan nito, Panginoon, ay nakikilala ka namin, at lalo't higit sa pamamagitan nito ay naunawaan namin ang ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo na sa amin ay nagligtas. Purihin ka, O Diyos, ay iyong salita. At nawa patuloy mong ilagay sa amin ang uhaw, ang gutom, ang pagmamahal, Panginoon, ang pagkamangha sa iyong mga salita. At nawa, O Diyos, magkaroon kami ng lalo pang commitment, Panginoon, sa aming personal na disiplina sa mga ito. And Lord, as we study your word, please help us, lalo na po, Panginoon, sa aming pag-aaral sa patungkol sa 10 utos. Ikaw ang nagsuutos sa amin, O Diyos, na kami ay lumago pa sa pagkaalam, sa pagkakilala sa iyo. Kaya, O Diyos, ito ay ipagpalain mo, Panginoon, upang magdulot hindi lamang ng pagkaragdagan ng kaalaman, kundi, Panginoon, tunay na kabanalan pa sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, gamitin mo nawa ito upang patuloy na i-expose ang kasalanan at lalo't higit dalin ang mga hindi pa mananampalataya sa aming Panginoong Hesukristo sa kanilang ikaliligtas. At lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So again, nasa pag-aaral tayo ng 10 utos sa biyaya ng Diyos, at tapos na natin ang 1 to 7 na commandment, and we are tackling about the 8th commandment. Thou shalt not steal, or wag kang magnanakaw, as stated sa Exodus chapter 20 verse number 15. Magbalik-aral ho tayo sa ilang mga napag-aralan natin last Sunday. Ang Hebrew word ng word na steal is ganab or ganaf, na ang ibig sabihin is to carry away, dalihin palayo, at nahadun yung tono ng pagiging secretive, stealthily, hindi halata, so hindi hayagan na pagkuha ng mga bagay-bagay. So ang pinaka basic definition ng stealing or pagnanakaw is to take something that does not belong to us. Kukunin natin, aariin natin ang isang bagay na hindi tayo ang nagmamay-ari, or to appropriate someone else's property unlawfully. May mga pagkakataon naman ng pagmamay-ari ng iba ay pwedeng maging pagmamay-ari mo sa lehitimo at legal na kaparaanan, sa maayos at biblical na prinsipyo. Pero may mga pagkakataon na ito ay ginagawa in a very unlawful way, sa madayang paraan. So muli ho, ito ay nasa ilalim ng pagnanakaw. Now, there are many different ways that stealing is done, at maraming oras ang binigyan natin dito. Hindi natin na-exhaust ang lahat, but just to remind us of some, andyan yung burglary, yung talagang pinapasok yung bahay, robbery, pang-hold up, shoplifting, pickpocketing, embezzlement, extortion, racketeering, so iba't ibang mga kaparaanan na upang makakuha ng pera o pagmamay-ari ng iba sa hindi tamang kaparaanan. Meron pa na taking public properties, nagnanakaw ng mga property ng government, kinukuha at pinagkakaperahan.
Supplies, stealing supplies, maaaring sa opisina, sa ospital, or sa church. Merong kahit in a simple tissue yan, na isang buong tissue, minsan nangyari yan dito sa siyang bagong bukas na tissue, biglang, wala lahat. Hindi ko alam kung maaaring merong nagbubulsa o nag-ibinabag, and so on and so forth. Meron pang underpaying, yung mga taxes, false social relief claims, nagpapanggap na disabled, nagpapanggap na mahirap upang makakuha sa tupad, upang makakuha sa 4-piece. Pero alam naman nila na hindi sila dapat doon at ayaw nilang iparaya at bigay na lang doon sa mga talagang mga nangangailangan. So muli ay false social relief claims. Graft and corruption, at marami sa atin galit na galit dyan. Red taping, again, pinapahaba ang mga proseso na ang layunin ay maglagay ka na lang para bumilis. And expense, at aminado ang ating gobyerno, habang humahaba ang proseso, mas dumadami ang oportunidad ng korupsyon. Kaya mayroong anti-red taping law. Expense and inflation, nakabalita ako na dito sa ating barangay mismo, bumili ng isang walis na dapat 25 pesos, pagdating sa resibo, 250 ang isa. Nadagdagan lang naman ng zero. Ini-inflate. Well, saan pupunta yung 225 pesos na sobra? Crowdfunding with dishonest reasons. Merong mga ganun, lalo na sa panahon, alam niyo yung mga crowdfunding, yung GoFundMe, magbi-video ka at ipipresent mo yung sarili mo o yung produkto mo at meron kang magandang idea, and then mangangalap ka ng pondo sa mga tao, at minsan may mga taong talagang magpopondo, may magbibigay ng kalahating milyon, may magbibigay ng ganyan, ganito para yung produkto na yung idea, yun pala talagang likhang isip lang. Walang nakapanood ako ng isang, kung alam niyo yung Shark Tank, na TV series sa Amerika, na kung saan, well, hindi lang sa Amerika, pero yung napanood ko sa Amerika, na kung saan mga bilyonaryong Amerikano, nakaupo sila 4, at merong isang magpe-present ng kanyang idea or business, at ang layunin niya ay makakuha ng investment mula doon sa mga bilyonaryo na yon. At merong isa, napakaganda nung kanyang idea, at nag-invest ng 1 milyon, yung isa sa mga Shark Tank. Makita-kita niya itong pinag-investan niya, nasa Maldives, naglakbay kung saan-saan. Produkto, wala. Again, ay nahandoon yung pandaraya. Hindi lamang yun, borrowing without paying. Sana sinabi mo na lang, hindi pahiram, pahingi, para malinaw. Borrowing without paying. Or adjusted weighing scales. Yung iba, handun yung pandaraya na ina-adjust yung timbangan. Dishonest work time, increased expense reports. Yung dishonest work time, late ka nang pumasok, maaga ka pang aalis, pero ang gusto mong sweldo ay kumpleto. Increased expense report. As I've shared, ilang beses ko nang naranasan, may nanghihingi ng resibo. Umakain ako sa Jollibee yata, nanghihingi ng resibo. Pwede ho bang akin na lang? Pwede ho ba? Ano hingi yung resibo? Nangungulekta lang ba siya ng resibo? Or ipa-file niya yun as expense report para makuha niya yung pera sa kumpanya? Yun ho ay pagnanakaw. Idling during work hours. Muli, yes, maaaring pumasok ka on time, pero anong ginagawa mo sa work time? Sinasadya ang mga bagay para magtagal. Yung iba, sinasadyang magtagal sa CR para mabawasan yung oras ng kanyang trabaho. So muli, again, marami pang iba. Sana makita natin na in many ways, very creative ways, and maybe yung ilan ay maaari sabihin natin hindi illegal. Pero ito ay napapailalim sa pagnanakaw.
Sabi ng Heidelberg Catechism, question number 110, what does God forbid in the 8th commandment? At ang sagot na ibinigay, God forbids not only the outright theft, hindi lang yung hayagan na pagnanakaw and robbery, but also such wicked schemes and devices as false weights and measures, yung mga madaya at malihim na pamamaraan para makapandaya, deceptive merchandising, ang muli, ang naka-post ay napakagandang larawan. Pagdating, meron akong binili minsan noon sa Lazada, no, para sa bewang. Pagdating, hindi man lang kasya sa hita eh. So muli, deceptive merchandising, counterfeit money, usury. We must not defraud our neighbor in any way, whether by force or by show of right. In addition, God forbids all greed and all abuse of squandering of His gifts. So, maya-maya, i-expose pa natin lalo na doon sa part ng greed at merong isang malawakan and even legalized na uri ng pagpopromote ng pagiging ganid, gahaman at lalo't higit nangyayari yung pagnanakaw at pagkuha ng pagmamayari ng iba. Sabi ni Kevin DeYoung, the 8th commandment forbids injustice of any kind. The Bible has a lot to say about cheating scales and false measures. Madalas yan sa Book of Proverbs. Or any means by which you get more from a transaction that you deserve. Yes, nagbi-business tayo. Tama? As a transaction, hindi pwedeng bumili ka ng 2 pisong candy tapos ibebenta mo rin ng 2 piso. Nagpahirap ka lang sa sarili. Talagang sa tindahan, bumili ka ng 2 pisong candy, baka ibebenta mo ng 250. Or kung ano yung quote-unquote deserve. Tama lang. Pero meron talagang yung iba ay dinadaya. Again, paano umabot ng 700, 800 ang kilo ng sibuyas? Bakit sinasabi ng gobyerno na may tamang supply ng bigas pero wala at umaangat ang mga presyo? And so on. Maraming mga scandals, Ponzi schemes, especially grievous is swindling the poor. Nandun yung pandaraya sa mga mahihirap. At isa yon sa mga bibigyan natin pansin mamaya, yung sinasabi ko na talagang isa sa mga pangunahing target ay yung mga nasa mahihirap na kalagayan by obvious oppression or by exploiting a lack of education. Halimbawa, yung mga predatory loans. Again, paano nangyaring tama ang 20% na interest? Sino lang ang papatol sa 20% na interest? Walang matinong businessman na papatol sa 20% na interest. Wala. Sino ang madalas pumapatol o kumukuha noon? Yung mga nasa gipit. Ano mangyayari sa mga nasa gipit? Lalong magigipit. Proverbs 20 verse 10, unequal weights and unequal measures are both like an abomination to the Lord. Ito'y kasuklam-suklam sa Panginoon. So sana makita natin na ang mata ng Diyos ay wala sa loob lamang ng iglesia o mga relihiyosong gawain. Ang mata ng Diyos ay nasa palengke rin. Ang mata ng Diyos ay nasa negosyo rin. Nasa kumpanya rin. At ayaw ng Diyos ng mga mapandaya na kaparaanan para malamangan, na para maipagkait yung dapat sana. Again, may mga kumpanya very creative sa ganyan na yung mga benefits na dapat tama lang para sa mga empleyado ay ginigipit, inaalis, winawala o hindi ibinagkakaloob. So let's us be very careful na baka mamaya tayo masumpungan na lumalabag isa ikawalong utos. Proverbs 20 verse 23, unequal weights are an abomination to the Lord and a false scale are not good. Ito'y kasuklam-suklam sa Panginoon. Proverbs 16:11, a just balance, on the opposite side, a just balance and scales are the Lord's. So again, for example, gusto ko makita ito yung ganda. Halimbawa, ikaw ay Kristiyano at ikaw ay isang negosyanteng Kristiyano. Ang paglilingkod sa Diyos at pagbibigay luwalhati sa Diyos ay hindi tuwing araw lang ng linggo. It can be na pagdating mo sa iyong negosyo at meron kang timbangan doon dahil yung timbangan mo ay patas.
It's the Lord's. I mean, it's God glorifying. Ito'y nakakalawalhati sa Diyos. Ito'y tama sa Panginoon. The eighth commandment and its spiritual significance. Ano ang spiritual na significance nito? May kinalaman lang ba ito sa ating mga pisikal na pagmamayari? Well, hindi po. Whenever we take something that does not belong to us, however we do it, we sin against our neighbors and to God also. Kapag tayo ay kumukuha ng isang bagay na hindi dapat sa atin, ay nagkakasala tayo sa Diyos at maging sa ating kapwa. Every theft is a failure to trust in God's provision. Bakit ka nagnanakaw? Hindi ka ba nagtitiwala sa Diyos na maaari at kayang mag-provide ng ating mga pangangailangan? Upholding the eighth commandment is a practical reflection of our faith in God's provision and care. Kapag tayo ay hindi nagnanakaw, isa yun sa paraan ng pagpapakita natin na, well, titiwala ako sa Diyos na kaya niyang i-provide, na tayo ay kanyang inaalagaan. Therefore, every theft is also an attack on God's providence for others. So ito ay, ang pagnanakaw ay atake sa dalawang direksyon. Inaatake mo ang probidensya ng Diyos sa buhay mo na maaaring pinapakita mo na hindi sapat, kulang, gusto ko pa. And then inaatake mo rin yung probidensya ng Diyos sa iba. Na ibinigay ng Diyos sa kanila, kinukuha mo sa hindi tamang kaparaanan. It is important to understand that the eighth commandment assumes a right of ownership. Again, isa ito sa binigyan natin ng konting komento lamang. That's why hindi talaga papasa sa Christianity o sa Bible ang komunistang uri ng gobyerno. Dahil sa communism, walang common ang property. Lahat ay pagmamay-ari ng lahat. At ang buong bayan ay pagmamay-ari ng gobyerno. Ang utos na thou shalt not steal ay merong isa sa maliwanag na implikasyon nun ay merong kang pagmamay-ari. At merong pagmamay-ari yung iba. Na hindi dapat kunin ng iba yung pagmamay-ari mo at hindi mo rin dapat kunin ang pagmamay-ari ng iba. So the eighth commandment assumes the right of private property or ownership. The positive side ng eighth commandment. Ano naman ang positive side nito? So, kung naalala niyo, ang 10 utos ay hindi lamang puro negative. Minsan yun yung madalas na pukul. Ayoko dyan. Daming bawal. Ang 10 utos ay hindi lamang bawal. Kung hindi, meron tong positive, negative. Negative, meron pinagbabawal. And then yung positive, pinopromote nito yung kabila. Kung naalala niyo sa ikapitong utos, anong bawal? Bawal, mangalunya. Pero anong positibong side noon? Dapat mahalin mo ang iyong asawa. I-develop, diligan yung even yung romance. Napaalala nyo, hindi against ang Diyos sa romance. Passionate loving between husband and wife. Hindi against ang Diyos noon. At yun nga actually, sabi nga sa Proverbs chapter 6, uminom ka, huwag sa balon ng iba. Uminom ka lang sa sarili mong balon. Ang pwede mo lang pamatid uhaw ay yung galing sa sarili mong balon. Yun yung i-develop mo. So muli ho, ang punto ko ho, may positive, negative. So wag ka magnanakaw, negative. Well, ano ang positive? The eighth commandment presupposes the right to own, and as we have seen, all that we own is ours only by the grace of God. Lahat ng meron tayo ay bigay lamang sa atin ng Panginoon. Lahat ng meron tayo ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos. So anong punto? The point of this command is not only respecting God's provision for others. Hindi lamang igagala, well, bigay ng Diyos yun sa kanila, hindi ko kukunin. Kung hindi ito rin, it also calls us to be good stewards of what He has entrusted to us. Huwag tayo magnanakaw, kundi tayo ay dapat maging mabuting katiwala ng meron tayo. Yun ang positive side ng eighth commandment. Ang sabi sa 1 Corinthians 4 verse 2, moreover, it is required of stewards that they be found faithful. Na dapat ang mga pinagkatiwalaan ng Diyos ay maging tapat sa pinagkatiwala sa atin ng Panginoon.
So ang ikawalong utos ay nagpe-presuppose, pinapalagay nito ang karapatan na magkaroon ng pag-aari. And as we have seen, inulit ko lang pala yung sinabi ko kanina, and our job is not to get and manage the property of others, but to properly manage what God has entrusted to us for His glory. Iyon yung ating trabaho. Ang ating trabaho ay hindi kunin yung pagmamayari ng iba, and then yun ang i-manage natin. Kundi ang ating trabaho ay maayos na i-manage yung property na pinagkatiwala sa atin ng Diyos sa paraan nakakaluwalhati sa Kanyang pangalan. The Eighth Commandment, ba't ba pinauulit-ulit ito? Pasensya na ho. The point of this command is not only respecting God's provision for others, but it also calls us to be good stewards of what He had entrusted to us. Ang sabi sa Genesis chapter 2 verse 15, the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and keep it. So muli ho, nung bago pa magkasala ang tao, inilagay ng Diyos si Adan. Hindi nilagay ng Diyos si Adan sa hardin para wala lang gawin. Hindi yun, baka mamaya akala natin ang hardin ay day of vacation. No, ang hardin ay merong work. Binigyan ng trabaho. At ang gusto ng Diyos, si Adan at si Eva ay maging mabuting katiwala at na kanilang ayusin at ingatan yung mga nilikha ng Panginoon. Responsible stewardship involves the careful management of the resources entrusted to us and not letting things fall into neglect and poor condition. Iyon yung responsabling pagiging katiwala. Na anuman yung binigay sa atin ng Diyos, ano ba yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos, ay i-manage natin ng maayos at hindi natin hayaan na ito ay mapabayaan at malagay sa hindi magandang kondisyon. Be it material things and be it our own physical body o anuman ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, kailangan natin itong i-manage ng maayos at ingatan. It reflects a principle of not being wasteful. Hindi dapat tayo maging maaksaya. Hindi ito basta paninira lamang, kung hindi isa sa naobserbahan ko nung natira ako ng higit 2 taon sa Amerika, kung gaanong sa kulturang laging sagana, ang tendency ng tao ay maging mapag-aksaya. Nakakita ako ng mga supposedly, talagang mga Bible school students, tinatapon ng isang buong pizza. Then bibili na lang daw sila ng Starbucks. Sabi ko, habang nakikita kong tinatapon, sabi ko, pagpipiestahan ng mga bata sa amin yun. Again, hindi tayo dapat maging maaksaya. When we waste money or other resources that could be utilized more wisely for other purposes, we are not being good stewards and in a way engage in a type of theft. Again, isa sa main principle sa positive side ng 8th commandment ay yung pagiging mabuting katiwala. At kung hindi tayo nagiging mabuting katiwala, sinasayang natin yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, minimismanage natin, inaaksaya natin, maaaring ito ay mahulog sa isang uri ng pagnanakaw. Dito tayo papasok sa issue na ito. Actually, urong-sulong ako dito kung sa 8th commandment natin tatalakayin ito or sa ika-10 utos. Dahil magkatabi yung mga prinsipyo nito. Pero dito natin tingnan. Again, saan tayo nanggaling? Ang positive side ng ika-8 utos, huwag kang magnanakaw. Ang positive side ay maging mabuting katiwala tayo nang meron tayo. At isa sa mga number 1 contention ay ito, ang pagsusugal ay hindi pagiging mabuting katiwala ng pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Okay? Tingnan natin. When we waste money that could be utilized more wisely for other purposes,
sabi natin kanina ito, when we are not being good stewards in a way, we engage in a type of theft. Kapag inaaksaya natin. And isa sa mga paraan na maraming mga tao ay inaaksaya ang pera ay sa pamamagitan ng pagsusugal. Again, kung yung iba na nagsusugal araw-araw, inipon yung pangsugal nila, sabi nga ng isang kausap ko, baka may sarili na akong sasakyan ngayon. Pero walang tigil kakapusta eh. Kung inalkan siya, kung ibinangko, lalo na kung ininegosyo, yung mga ipinusta na yon, baka hindi lang sasakyan, baka may branch na siya ng Jollibee ngayon. Baka. This is the problem with gambling. Ito ang pangunahing problema sa pagsusugal. Hindi tayo nagiging mabuting katiwala sa kung ano man ang pinagkaloob ng Diyos sa atin, marami man or konti. At maniwala ho kayo, isa sa mga pangunahing biktima ng sugal, and I'm using that word consciously, biktima ng sugal, ay hindi yung may marami. Ang pangunahing biktima ng sugal ay yung may mga kokonti. Sa Amerika lamang, in the US alone, there is more spending in gambling than in food and clothing. Nung sinukot nila ang ginagastos ng mga Amerikano para sa pagkain at mahilig silang kumain. At sa damit, fashionista ang marami. Pagsamahin mo man ang pagkain at damit, mas marami pa rin ang nawawalang pera sa sugal. No, one may say that there is no specific command that says thou shalt not gamble. Brother Paul, wala namang 11 commandment eh. Huwag kang magsusugal. Wala namang utos sa Bible eh. Kaya pakita mo nga sa akin dyan sa Bible na yan, huwag kang magsusugal. Wala. Now, isa sa mga terms or isa sa mga paano ba sasabihin? Application ng sola scriptura ay hindi tayo nuda scriptura. That is bare Bible, na dapat word for word. Dahil hindi lahat ng bagay ay nasa Bible. For example, internet. Nasa Bible ba ang internet? So, pwede ba natin gamitin sa kahit paanong paraan na gusto natin? Hindi. Pero may mga katotohanan at prinsipyo sa Biblia na gagabay sa atin kung paano gagamitin ito. At ganun din pagdating sa pagsusugal. Now, I will be honest, I will give honor to whom honor is due. Isang malaking tulong sa akin nung pinaghahanda ko ang material na ito ay yung series of articles ni Phil Johnson nung na-encounter niya yung tanong about gambling sa isa sa mga Sunday schools nila. Sabi niya, the absence of a single command or proof text against gambling ultimately proves nothing. Okay? Yes, walang book ganito, chapter ganito, verse ganito na thou shalt not gamble. Okay. So, hindi yun nagpapatunay ng kahit ano. There are a lot of things that are not explicitly mentioned in the Bible that we would probably agree that is clearly sinful. Maraming bagay. For example, arson. Walang verse sa Bible na huwag kang manununog ng bahay ng iba. Meron bang verse sa Bible? Wala. Thou shalt not burn thy neighbor's house. Meron ba? Wala. Pwede. Sorry na lang kayo pag nauwian niyo yung bahay niyong abuna. Hindi pala kasalanan. Pero alam nating lahat, Paul, mali yun. Hindi tama yun, kasalanan yun. Ano isa sa mga prinsipyo? Sana meron agad prinsipyo na nakiklik sa isip natin na nilalabag. What sabi ng Bible? Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. At pag sinunog ko yung bahay niya, sunugan kayo ng bahay, magsungka na lang kayo. Pero ang punto ay merong nilalabag na prinsipyo. So ang punto ay hindi man ito word for word na nasa Bible, may mga prinsipyo na nag-go-govern at makikita natin yung ilang mga bagay ay yes, mali. Hindi dapat. Kasalanan. Kahit hindi siya word for word na salita ng Diyos. Drug abuse or game addiction.
Kasalanan ba ang pagiging addict sa laro? Yes. Chapter and verse. Wala. Thou shalt not be addicted to ML. Wala. Pero ang isang lalaki, lalo na isang ama ng tahanan na addict sa ML na hindi nagtatrabaho para sa kanyang pamilya, kasalanan yun. Nako ho ba? So muli ho, at marami pang iba. So ang punto lang ho ito, hindi porket walang word for word sa Bible ay lusot na. Number 2, gambling is inconsistent with biblical virtue. Pag tinignan nyo, ano ba ang nag-govern sa pagsusugal? Ano yung mga ugali? Ano yung mga saloobin na nag-govern sa pagsusugal? Madalas ito ay fueled or tinutulak ng covetousness. Pambihira ang jackpot, 56 million, gusto ko yan. Gusto kong maging akin yan. Hindi ko pera yan, pero gusto kong maging akin yan. Hindi ko pagtatrabahuhan, hindi ko paghihirapan, wala akong negosyo, pero yung pera na yan na hindi akin, gusto kong maging, ano na lang ang pwede kong gawin sa 56 million? Covetousness, greed, pagiging ganid, yung pera nyo, gusto kong maging akin. And materialism. Madalas yun. Pambira, pag tamaan ko yan, bibili ko nito, ganito gagawin ko, ganyan. Papagawa ko yung church, Brother Paul. Tara, mag-uusap tayo. Biglang ganun. No. It is associated, ito totoo, madalas, ang sugal ay associated sa krimen, bisyo at korupsyon. Brother Paul, di ba yung yung sumasakop sa loto? Ano yung sumasakop sa loto? Ano po 'yan? PCSO. Di ba marami natutulungan ng PCSO? Yes, pero ganong karami ang nabubulsa nila? Wow. So, that where gambling exists, crime rates rise. Again, this is just facts. Sa mga lugar na talamak ang sugal, talamak ang krimen. It is contrary to biblical work ethic. Anong sabi ng Diyos kay Adan? Sa pawis ng iyong ulo, ikaw ay kakain. Now, hindi ibig sabihin na physical labor lang ang pwede. Ang ibig sabihin lang ay pagtatrabahuhan mo yung pera. Brother Paul, pinagtrabahuhan ko. Haba kaya ng pila? No. Because it is an attempt, ito ay attempt, gambling is attempt to gain wealth without working for it. Ito ay attempt na magkaroon ng yaman sa madaling kaparaanan na hindi ito pinagtatrabahuhan. Let us see, our possessions are not our own to squander. Ibig sabihin, yung ating mga pagmamay-ari ay hindi, well, akin to, gagawin ko yung gusto ko dito. Kung gusto ko itaya, Brother Paul, itataya ko. Well, they are given to us as stewards. As we have studied kanina, ito'y pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. And we will be accountable to God for how we use them. Tayo ay nananagot sa Panginoon kung paano natin hinahandle itong mga bagay na ito. To put God-given resources at risk to fail at risk is to fail in the faithfulness required of stewards. Ayan. Kapag itong mga pera na ito, sabihin natin kahit 20 pesos lang naman, Brother Paul. Pag pinagsama mo yung 20 pesos, 1.5 kilong bigas. Kung 20 pesos ang taya sa wedding araw-araw, ilang beses ka tumataya? Sabihin natin 6. That is, magkano? 120. 3 kilong bigas sa isang linggo.
12 kilong bigas sa isang buwan. Isang sakong bigas sa 4 na o sa 3. Tama ba math ko? Basta yun na yun. Pero lagi magsasabi, kulang kasi, walang maisaing. Ba't baka kaya walang maisaing? Kasi itinaya mo yung pangsaing. May kilala ho ako, kaya ko ituro sa inyo ang kanilang bahay. Pinagtrabahuhan ng misteryong pangbayad sa kuryente. Masipag yung asawang lalaki, nagbubukid, nagpe-pedicab, nagtitinda ng siopaw na nakabike. Yung may siopaw sa likod, talagang masipag yung lalaki, nangingisda, lahat ng pwedeng gagawin ng lalaki. Ngayon may pambayad ng kuryente, ibinigay sa asawa. Anong ginawa ng asawa? Sinubukang palakihin. Talo sa tong its. Ano nangyari? Naputulan ng kuryente. So yung mga anak nila, inaabot ng gabi sa church, kasi sa church may ilaw. Kung di nagkakamali, higit 5 taon, wala silang kuryente. Kasi itinaya ng asawa. So muli, our job is to properly manage what God has entrusted to us for His glory. All gambling involves 4 elements. Okay? Ano yung elemento ng pagsusugal? Number 1, something valuable is put at risk. Meron kang, ang tawag nga doon, taya. Meron kang itataya. Di ba? Minsan taya buhay. Meron kang i-risk na mawawala. 20, 200, 2,000, 20,000, 2 million. Itinataya. Merong inire-risk. Something belonging to someone else is at stake as a prize. Bakit? Ang mapapanalunan, yung i-risk mo yun, kasi baka makuha mo yung in-risk din ng iba. Yun naman yun eh. Yun yung sugal, di ba? Hindi ka pwede magsugal na nag-iisa ka. Merong iba na mag-risk din. At ang gusto mong makuha ay yung pera nila. Nakuha? Number 3, there is an element of chance involved in determining the outcome. Yes, alam natin na ang Diyos ay soberano sa lahat ng bagay. O wala, kahit ultimo yung, mukha o face or tail ng coin ay determinado ng Panginoon. Nevertheless, muli, tayo ay tinatawag ng Diyos sa tapat na pagtatrabaho, hindi sa matinding paglalagay sa tiwala sa tsansa. At sino bang nagsabi nun? Mas may chance ka pang tamaan ng kidlat kaysa manalo sa loto. Mas maraming tinatamaan ng kidlat kaysa sa tumatama sa loto. Tapos dun ka aasa. Literally mga kapatid, merong mga tao na umaasa hindi sa Diyos, hindi sa tapat na pagtatrabaho, umaasa sa loto. There is no new wealth. There is no new wealth created in the process. Sorry po, mali ang grammar. Kaiba sa pagnenegosyo. Kasi may nagsasabi, pag nagnegosyo ka, may risk din naman. Yes, totoo yun. Pwedeng malugi. Pero hindi siya, ito ay quote-unquote calculated risk. Na ang layunin talaga ay mapainam. At kung sakali man, nagnegosyo ka at meron kang mga tauhan, merong nakinabang. Tama? All significant characteristics of gambling breaks one or more biblical principles. So, yung mga significant characteristic ng pagsusugal ay lumalabag sa mga prinsipyo ng Biblia. Ano ang mga lehitimong kaparaanan para makakuha ng pagmamayari o ng pera? Or magkaroon ng exchange of wealth. Number 1 is labor. Kapag nagtrabaho ka, lehitimong kaparaanan yan. Ephesians chapter 4, verse 28. Let him that stole steal no more. Yung magnanakaw, tigil na sa pagnanakaw. Ano dapat niyang gawin? But rather, let him labor. Working with his hands the thing which is good.
Listen mga kapatid, labor, work is good. So Monday bukas, at yung iba ay tamad na tamad pumasok sa trabaho, let this be an encouragement. Umuulan man at papasok ka sa trabaho, it is good. It is good. Working is good. Working with his hands that thing which is good, and that he may have to give to him that needeth. So, isa sa mga lehitimong paraan ayon sa Biblia ng pagkakaroon ng pera ay kapag trumabaho ka. Pag nag-render ka ng service, or pag nagnegosyo ka na ang uri ng iyong pagnenegosyo ay hindi produkto, hindi merchandising, kung hindi service. And pangalawa, commerce, including buying, selling, or other investing. Nag-engage ka sa komersyo, nag-buy and sell ka. Lumuwas ka, pumunta ka sa Divisoria, namili ka ng mga bagay-bagay, umuwi ka sa iyong barangay, at iyong binenta, komersyo. James chapter 4 verse 13, go to now, ye that say, today or tomorrow we will go to such and such a city and continue there a year, and what? Buy and sell. Biblical na trabaho ang pagbaba. Again, hindi masama. Hindi yung sinasabing masama dito ang buy and sell. Ang masama dito ay nagpaplano siya ng walang pagkilala sa soberanong kamay ng Panginoon. Pero hindi masama ang isa sa mga lehitimong kaparaanan ay yung pagninegosyo. Tindahan, buy and sell. Wag lang false advertising. Wag lang price gouging and so on. To get gain. Hindi ka naman naglalaro, nagsaksaya ka pa ng pamasahe, bumili ka sa Divisoria at binenta mo ng same price, okay lang na merong tubo. Part ng pagninegosyo. And then isa pa ay pag merong nagbigay. Isang lehitimong paraan na pagkakaroon ng pera ay kapag merong nagbigay. Maaaring may magregalo sa'yo. Lahat tayo maaaring higit sa malamang lahat tayo nakatanggap ng aginaldo nung tayo yung mga bata o habang ngayon nakakatanggap pa rin ng aginaldo. Nagyan ka ng pera, nagkaroon ka ng pera. Walang masama doon. Inheritance, maaaring may iniwan sa iyong mana ang iyong magulang at natanggap mo, lupa, property or whatnot. Hindi mo ninakaw, yun ay pinamana sa iyo. Or acts of charity. Maaaring ikaw ay nasa pangangailangan at merong humakbang at gumawa ng mabuti at tinulungan ka. Okay. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 28, let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands that thing which is good, that he may have to give to him that needeth. Mamaya pupuntahan natin yan. Tutukso akong puntahan agad ngayon. Luke 19 verse 8, yung example ni Zacchaeus. Nung niligtas ng Diyos si Zacchaeus, Zacchaeus stood and said unto the Lord, behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Magkakawang gawa ako, charitable works. At yung tumanggap nun ay nag-gain. Hindi masama. Walang problema. Now, itong punto, sabi ni Phil Johnson, gambling has none of the elements that make those enterprises good. It involves no work. It contributes nothing to the value of the economy. And it is the moral antithesis of charity. Hindi ka nagiging charitable. Actually, ang gusto mo makuha yung kanila. Now, Brother Paul, legal naman eh. Legal naman ang, muli mga kapatid, sa Amerika, for so long a time, legal ang abortion. Okay lang bang patayin ang sanggol sa sinapupunan? Legal naman eh. So, hindi porket legal ay okay lang. Sabi muli ni Phil Johnson, state-sanctioned gambling makes the government the oppressor of the poor and the promoter activities that spawn all kinds of corruption and evil. Lalo na kung ito ay pinortektahan, isinabatas pa.
Ito ay nagiging napaka mapanganib. And what a good observation ni Albert Mohler. Sabi niya, one of the most significant sins of the gambling industry is its treatment of the poor. Itong mga nagpapasugal, may concern ba sila sa mahihirap? Wala. Tingin niyo, mas malaki yung napapanalunan ng mga tao kaysa na ibubulsa nila? Hindi. Rather than offering genuine hope and a way out of poverty, gambling operators prey on those who are most desperate. Yung prey dyan is P-R-E-Y. Kumbaga mayroong hunter, mayroong prey. Ikaw yung lalapain. Pinagsasamantalahan ng mga gambling operators ang mahihirap. The Old Testament prophets proclaim God's devastating judgment against those who devour the poor, and yet gambling proponents entice those that are at the bottom of the economy ladder to risk everything, though they end up with nothing. At napakaganda sinabi, the concentration of lottery ticket outlets in lower income neighborhoods is no accident. Saan mas maraming tayaan ng loto? Doon sa mga lugar na malalaki ang bahay? Nasaan ang mga tayaan ng mga loto? Nasa mga karamihan, nasa mahihirap na lugar. Tama? Sino ang target nun? Sino mawawala ng pera? Targeted ho yan, mga kapatid. Kung paano maraming mga abortion clinics, lalo na sa Amerika, ay nadalas na doon sa mga black neighborhoods. Targeted yun. Bilang mga Kristiyano, we are called to be satisfied with what we possess and to have faith in God as our provider. Ang sabi ng Hebrews chapter 13, and be content with such things as He have. Ang pagsusugal ay pagpapakita ng kawalan ng kakontentuhan. Gusto mo makuha sa madaling kaparaanan. And then sa 10 Commandment na pupuntahan natin, we are not allowed to covet our neighbor's belongings, and we are instructed to love our neighbors as we love ourselves. Inuutusan tayo na mahalin yung ating kapwa. Hindi kunin natin yung kanila sa pamagitan ng mga ilang taya. Gambling and its underlying motivations and principles are against all this. Gambling is against being good stewards of the resources God has entrusted to us. Ang yumaman sa gambling ay yung mga gambling lords. So muli, kailangan nating bantayan. Pag ito bang kahit 20 pesos, pag ba itinaya ko to, pagiging mabuting katiwala ba ito dun sa 20 pesos? Now, dako tayo. Dito tayo matatapos. The 8th commandment and charity. Nabasa natin kanina, let the thief no longer steal, Ephesians 4:28, but rather let him labor doing honest work with his own hands, so that he may have something to share with anyone in need. One of the positive sides of the 8th commandment is not just the promotion of honest work. Part of being a good steward of God is our effort to be charitable with the resources God has given to us. Please listen. Sana ho, isa sa goal natin, bakit ako nagtatrabaho? Hindi lang para meron ako, kundi para meron ding maitulong sa iba. Mga young people, kayo na mga nag-aaral sa kolehiyo or nagsusumikap, makahanap ng trabaho, or maaari may mga trabaho na sana sa bukas, pag-iinamin ko pa ang negosyo ko, pag-iinamin ko pa sa trabaho ko, hindi lang para ma-promote ako at madagdagan ako ng sweldo at mabili ko yung latest and greatest, kundi para may maitulong ako. Binabasa natin linggo-linggo,
The point is this, sabi 2 Corinthians 9:6, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver, and God is able to make all grace abound toward you. Iba, gustong-gusto yun. Oo, gusto ko. Gusto ko yung masaganang biyaya ng Diyos. Well, hindi doon natapos. Anong kasunod? So that having all sufficiency in all things at all times. Maging sapat sa lahat ng bagay. You may what? Abound in every good work. Hindi ko makalimutan yung question and answer kan John Piper. Nasabi niya, baka kaya dinagdagan ng Diyos yung sweldo mo ay hindi para dagdagan mo yung sasakyan mo, kundi baka para dagdagan mo yung gawa mong mabuti. Christians are encouraged to embrace a lifestyle of generosity. Tayo tinatawag na yakapin ang lifestyle, ang paraan ng pamumuhay na doon ng pagtulong. Our efforts are not solely aimed at fulfilling our personal desires, but also to assist those in need. Hindi lang para ma-provide natin yung ating kailangan at gusto, kung hindi para ma-provide natin o makapagtulong tayo sa ibang nangangailangan. Galatians 6:10, as we therefore have opportunity, let us do good unto all men, especially to those who are of the household of faith. This is expected of all believers, especially those to whom God has entrusted more. Now, Brother Paul, mahirap ako. Muli ho, pag binasa natin sa 2 Corinthians chapter 8 and chapter 9, ang binigay na halimbawa doon ni Pablo ay ang mga taga-Macedonia na ano daw, in their deep poverty, sumagana sila sa kanilang pagbibigay. Now, kung yung mga nasa kahirapan ay walang lusot para gumawa ng mabuti, lalo na yung pinagkatiwalaan ng Diyos ng mas marami. Sabi ni Apostol Pablo, 1 Timothy 6:17, as for the rich in this present age, charge them not to be haughty or mayabang, wag maging mayabang, nor to set their hopes on the uncertainty of riches. Wag kang tumiwala sa kayamanan, but on God, who richly provides us with everything to enjoy. They are to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share. Ang sabi ni Apostol Pablo, as for the rich, ito dapat ang sabihin mo sa kanila. That they be rich in good works, generous and ready to share. Now, hindi lamang yun. Pag binasa nyo sa verse number 17, dapat umasa sa Diyos, hindi sa kayamanan, who richly provides us everything what? Ang sabi dyan? Sa dulo ng verse 18. Dulo ng verse 17. Everything to enjoy. Isa sa paraan ng pagiging good steward is to enjoy. Hindi masamang mag-enjoy. Pero ang masama, pag ang ginagawa mo lang ay mag-enjoy. Nakakuha niyo ho? Kasi may verse 18 yan. To be rich in good works. So the 8th commandment and enjoying God's blessings. Part of being good stewards of God's provision is enjoying them and praising God for the blessings that He hath bestowed. Kung sa katapusan ng taon na ito, makatanggap ka ng 13th month pay, hindi masama na mag-enjoy. Pinagtrabahuhan mo ba yon? Yes. At may mga pagkakataon na pwede mong i-treat ang iyong pamilya o ma-enjoy. And then, wag mo kalimutan, habang hinihigop, for example, talaga nagkikrib ka, matagal mo nang napapanood mo madalas sa YouTube, itong very Japanese style ramen, pero nakita mo 300 ang isa, pero nakatanggap ka ng 13-month pay, and then pumunta ka dun sa sikat na sikat, and then habang hinihigop mo yun, napakasarap na sabaw. Woo! Thank you, Lord! Na-enjoy yung mga bagay na ito. Ecclesiastes 5:19, ang sabi, every man also to whom God hath given riches and wealth and hath given him power to eat thereof and to take his portion and to rejoice in his labor, this is what? The gift of God. So pwedeng i-enjoy. At hindi pagiging
hindi mabuting katiwala. Liban na lang kung nabubuhay ka para mag-enjoy. Doon yung may kamalian. Pero gusto ko lang, yung highlight ko ng red, rejoice in his labor. Note, we are to rejoice in our labor and not to get and rejoice in what others labored on. Huwag mo kunin yung pinagtrabahuhan ng iba. Ang punto, huwag mo nakawin yung pinagtrabahuhan ng iba and then yun ang i-enjoy mo. Again, 1 Timothy 6 verse 17. Ang sabi sa verse number 17, as for the rich in this present church, them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God who richly provides us with everything to enjoy. So yes, yung provision ng Panginoon, i-enjoy natin. Pagpasalamat natin sa Panginoon. Pero huwag natin kakalimutan yung verse 18. They are to do good and to be rich in good works. So, kung sakali man, listen, minsan kasi may lumalapit sa akin, Brother Paul, masama ba yung ganito? Ano ba? Masama bang mag-travel? Nothing necessarily wrong. Kung i-enjoy mo yung biyaya ng Diyos, okay? Now, maaaring isa sa tanong ko, okay, magta-travel ka, pero kamusta naman ang paggawa mo ng mabuti? Masama bang mag-Starbucks? Wala namang masama mag-Starbucks. Pero again, isang question, paano naman yung paggawa mo ng mabuti? Nakukuha niyo? So, ilan yun sa mga bagay na pwede at dapat nating bigyan ng konsiderasyon. Dito tayo matatawas, we are not to unlawfully acquire the properties of others. We are to be good stewards of the resources God has given to us. Huwag natin kunin yung hindi sa atin. Maging mabuting katiwala tayo ng mga binigay sa atin ng Panginoon. We can glorify God. Pwede natin luwalhatiin ang Diyos sa pamamagitan ng pag-enjoy ng mga bunga ng ating mga pagpapagal, pagtatrabaho na pinagpala niya tayo. Kailangan tayong mag-engage sa gawain ng kabutihan, pagtulong sa mga nangangailangan. And let me end dito sa sinabi ni Arkan Hughes. Every time I give, I declare that money does not control me. Perpetual generosity is a perpetual deification of money. Isang magandang paraan para patayin ang Diyos-Diyosan ng pera ay magkaroon ng gawain ng pagbibigay nito sa iba na nangangailangan. So again, para sa akin, yun ay magandang wisdom. Again, the 8th commandment, thou shalt not steal. So, titira nating 5 minutes. Meron ho bang may tanong? Question? So, online, Berto po. Gandang umaga po. Good morning po. Tatanong ko lang yung sitwasyon na halimbawa merong isang pamilya o isang tao na nandoon talaga yung kailangan ng gipit na gipit ba. Ngayon, merong isang tao na gustong tumulong. Pero alam naman nung nangangailangan na yung tao na gustong tumulong ay may mga gawain na hindi maganda, na maaaring yung ibibigay na tulong sa kanila, maaaring galing sa masama, galing sa pagsusugal. Ano yung marapat na reaction ba nung taong nagigipit? Especially kung yung mga tao na yun ay Kristiyano. Papaano nila i-handle yung pangangailangan nila, tapos yung kadelikaduhan na yung perang itutulong sa kanila ay galing sa pagsusugal o galing sa pagnanakaw. Yun. Gawitin pa ho nating mas quote and quote lehitimo. Lalapit ka sa sa PCSO ba yun? Sino may hawak ng loto ulit? PCSO. Lalapit ka sa PCSO. Saan galing yung perang itutulong ng PCSO? Okay. Hindi ho madali ang sagot.
Pero tingin ko, isa sa pinaka-safe na sagot kung lalabag sa iyong konsensya, ay huwag. Actually, tingin ko, mako-cover yan ng ating pag-aaralan mamaya. Na kung sa tingin mo ay ang paglapit o paghingi ng tulong sa mga ganong kalagayan ay pakikipag-partake sa works of iniquity, na nakikibahagi ka sa gawain ng masama, then by all means, huwag. Okay? Ngayon, ito mahirap. Pag ginawa mo yun, halos wala kang pwedeng malapitang politiko. Halos. Okay, may mga lehitimo, pero marami ang saan nila kinukuha yun. Nevertheless, ang punto ho ay ito. May mga paraan na pwedeng gamitin ng Diyos maging yung mga ganong kalagayan para ma-provide ang pangangailangan ng mananampalataya. So, again, maaaring siguro the best ay mauupo muna ako, kakausapin ko ano yung pagkakaunawa niya, ano yung mga tingin niyang halimbawa galing sa drugs. Baka mamaya medyo mas maging ano yung payo ko na kung tingin niya ay wag. So, tingin ko napasok ko yan doon sa liberty ng Kristiyano. Kung sa kanyang, if you are fully persuaded in your own mind na maaaring ito ay masama at hindi dapat, then huwag. Pero kung ito ay maaaring kaparaanan na pinoprovide ng Panginoon, yung lalo na kung emergency, yung pangangailangan ay pwedeng tignan sa ganong kaparaanan. Naalala ko tuloy bigla, mabilis lang, yung isang Kristiyano na kinulong dahil sa pagiging Kristiyano at hindi siya binibigyan ng pagkain. Araw-araw, nagpe-pray yung Kristiyano, Lord, bigyan mo ako ng pagkain, bigyan mo ako ng pagkain, bigyan mo ako ng pagkain. At yung bantay ng kulungan, hindi naniniwala sa Diyos. At ang ginawa ng bantay ng kulungan, pinrank niya itong Kristiyano nakakulong. Habang nagpe-pray yung Kristiyano, Lord, bigyan mo ako ng pagkain. Unti-unti niyang binuksan yung pinto ang maliit sa ilalim ng selda at nilagay niya yung isang mansanas. At pagkatapos mag-pray ng Kristiyano, pagkakita niya, may mansanas. Ang sabi ng Kristiyano, Lord, thank you, tinugon mo ang aking panalangin. Tumawa yung bantay, hindi Diyos ang naglagay niyan. Ako ang naglagay niyan. Nag-pray yung Kristiyano, Lord, thank you, kahit yung hindi Kristiyanong hindi naniniwala sa iyo, ginamit mo para bigyan mo ako ng pagkain. Kahit uwak, pwedeng gamitin ng Diyos para, so muli, kung sa konsensya mo ay, uwag, pero kung ito naman sa yung pagbabalanse, pag-aaral, tinitingnan mo ay okay at pwedeng maging kaparaanan para lalo na sa gipit na pangangailangan ay pwedeng maging kaparaanan ng Diyos para i-supply ang pangangailangan. Meron pa ko ba? Last na lang. Sige, last two siguro. Mabilis lang po. Okay, yung nabanggit na enjoying, paano kung extravagant naman o overspending para mag-enjoy? Again, doon babagsak ko yun sa pagiging good stewards. Ako ho, personal ko ho ito para makita nyo kung paano nagpo-proseso minsan si Brother Paul. Ako ho ay mahilig sa aso. Mahilig ako sa aso. Pag nakakakita ko na may Siberian Husky, naiinggit ako minsan. Sabi ko, gusto ko rin yun. Gusto ko rin yun. Kaya ko ba mag-alaga? Yes. Kaya ko bang bumili? Yes. Ba't hindi ako bumibili? Kasi magpagupit lang nun, mas mahal pa sa pagupit ko eh. Pag nagkasakit yun, ipapa-check up ko, ipapa-vitamins ko pa. Pag nagkabukol pa, ipapa-opera ko pa. Ito yung tanong sa akin, pag ba merong kapatiran na may sakit at kailangan ng operasyon, yung perang ilalaan ko doon siguro mas pwede kong ako lang ho yun. Hindi ko sinasabing pag meron kang alagang ganung kamahal na aso ay makasala. No. Okay? Pero sa akin lang, sa pagpoproseso ko, kaya isa sa dahilan, una, ayaw ni Sister Jonah. Pero isa sa dahilan kung bakit ako na mahilig sa aso ay wala, kasi maaaring meron akong mas mapaglaanan. Muli, hindi ko kayo hahatulan kung may alaga kayo. Nai-enjoy kung nai-enjoy niyo yun, pero sa akin lang naman. Now, to answer the question, kung extravagant
I hope yung pagiging good niya sa iba ay extravagant din. I hope na pag binilagay sa hindi alam niyo yung iba para masabing tumulong lang. And then pagdating sa pag-enjoy sa sarili ay sige-sige buhos-buhos. Tingin ko doon magkakaroon ng kailangan ng pagsasaliksik sa sarili. Last lang po siguro kay Good morning. Sa akin, simple lang naman yung tanong ko about sa gambling. Apo. At saka yung sa practice sa church. Kung ito ba ay magiging mali o kagaya nga nung ginawa ng itong yung pumapana, yung nagnanakaw sa mayayaman, tapos Robin Hood, tapos pinamimigay sa mahirap, di ba? Mali yung practice. Maganda yung motibo, makatulong, pero hindi maganda. Balik naman tayo sa church. Sa church kasi mayroong parang naging ano tayo, lalo yung mga ang ano natin ay paggawa dito sa church, nakikita natin sa TV o sa labas at saka nakikita natin dito sa church. Madaling salita yung patungkol sa, kunyari, meron tayong mga meeting. Oo, meeting sa church o kaya yung pag-uusap patungkol kung ano yung plano o yung gusto ng church. Tapos ang gagamitin na practice, yung kagaya ng ginagawa sa wawawin, pagpipilian yung ganito, tapos gagawa ng parang iniikot na roleta. Ito ba ay mali sa practice o sa paningin din ng mga membro o magiging Sinusubukan ko kung unawain. Correct me if I'm wrong kung tama akong pagkaunawa ko. So siguro nag-meeting ang church, may kailangan. So para ma-provide yung pangangailangan, parang ganito, magpabingo tayo. Yun bang ibig nyo sabihin? Hindi. Kunyari, may sabihin ito, gamitin natin na word yung parang sa wawawin, yung kunyari, ang pagbobotohan o ito sa Sunday, dapat ito yung maisuot, ito yung mga ganon. Yung parang example lang. Tapos ang gagamitin na botohan o yung ruleta, yung ginagamit ng wordly na kaparaanan. Practice po ito, practice. Pero sa gambling, parang gambling ang makikita dito. Marami ho kasing mga bagay na dapat ikonsidera kung tama ho pagkaunawa ko. Therefore, ang punto ho ba ay yung decision making ng church ay nakabase sa ruleta? Yun bang ibig sabihin? Oo. Yung practice, yung gagamitin nila, yung parang ginagamit sa sugal. Yung, di ba yung sa wawawin, pag inikot, o kaya sa mga perya, pag inikot, pag natapat doon yung bonus, o kaya yung malaking award. Tapos ano mangyayari? Yun yung parang magiging ipapractice yung gagawin. Ngari ba, sa church ay ang pagbobotohan, hindi oo. Kasi iikutin yung ruleta. Tapos kung yun lamang yung yun yung ipapractice. Well, pagdating sa decision making, ang madalas na encouragement natin ng Bible sa atin ho is to use wisdom. Pagdating sa decision making, isa sa sabi ng salita ng Diyos is to seek counsel at hindi ho magpaikot ng ruleta. So, kung yun ho ay ginagawa nila para maiwasan yung mahirap na gawain ng decision making na talagang i-struggle yung mga bagay-bagay para makarating sa maayos at maka-just the decision pagdating sa church, yung mga, lalo na yung nasa leadership, ay maaari sila ay nagkakasala sa Panginoon in the neglect of their duty. Hindi ko alam kung tinatamaan ko. Yun nga lang, for the sake of time, Apo. ay siguro pag-usapan na lang kung natin. Meron kasi yung ang punto po kasi doon, yung nakikita natin sa TV, tapos makikita sa church, parang solemn kasi tayo bilang isang Baptist, di ba? Kagaya tayo, wala tayong drums. Tapos, yung iba nakikita natin, Baptist, pero ang drums, nagsasayaw, para bang ang sanlibutan ipinasok na sa langit, parang ganon. Kaya ang nagiging punto doon sa inaano ko, yung kunyari, nanonood ka ng wawawin. Tapos ito yung ginagawa nilang practice para manalo doon sa Tapos pagdating sa church, kung mayroong pag-uusapan din, yun din ang gagamitin, makikita yung wordly, parang ipapasok yung gambling na pamamaraan. To keep the answer short ho, I don't see it as a wise way. Hindi siya matalinong kaparaanan para gawin ng anumang desisyon
sa loob ng church. Pero para siguro mas maunawaan ko pa, sa mamaya na lang ho sa ating Salamat, personal. okay. Thank you sa... Let's pray. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po sa biyaya mo, sa iyong salita. Patuloy na ang iyong mga katotohanan gumabay sa amin. At Lord, kung mayroon mang mga kasalanan, patawarin mo po kami at tulungan mo kami, O Diyos, sa mas maging mabuting katiwala ng iyong mga pinagkakaloob po sa amin. Ingatan mo rin po pagpalain ng aming time ng fellowship at ikaw pong patuloy na maluwalhati. Lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. God bless po. 10:10, balik ho tayo para sa atin hong gawain ng pagsamba.